Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Grabe no mga kababayan, no? Mismong kapatid na ni President Bongbong Marcos ang nanawagan dito sa mga pinagagawa nitong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, no? Dumadami na ang hindi nagustuhan at hindi na kinaya itong mga pinagagawa ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, dahil nga siya'y pangulo at nagkaganito na ng mga kababayan. So pati na kapatid niya mismong si Senador Amy Marcos ay nanawagan na. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Naku, pakinig ka dito, President Bongbong Marcos. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas. At Yun, labag sa batas pala ito, mga kababayan. Ano na? Eto, malinaw na sinabi sa kapatid pa mismo na labag ito sa batas ang pangingialam labag sa ng konsensya ng tao. Kongreso, no? Sabi niyo po, ayaw niyo po talagang pirmahan yung report. Ha? Ayaw niyo po pirmahan yung report as of now. Yeah, oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano No, magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Grabe naman talaga, no, mga kababayan, no? Nauna na nga sinabi nitong si Senador Amy Marcos na ang nagdidikta dito kay President Bongbong Marcos ay itong si Martin Romualdez na napakabastos, ambisyoso, no, mga kababayan. At yun nga, yung makinig nitong si Martin Romualdez at ito yung nagsusulsol dito kay President Bongbong Marcos na wala umanong tamang plano para sa ating bansa. ko naman pipirmahan ang blankong papel? Naku, nagpapirma sila ng blankong papel, no? DSWD, 50 billion na nawala. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap. Walang tulong sa pagkain, Naku, sa pag-aral na anak, sa ano gamot, nang nangyayari? at sa anumang pangangailangan. Zero sila. And you were not informed beforehand? Wala, nagkagulatan na lang. Pero eto nga, baka mag-privilege speech na ako kasi maraming kababalaghan. Naku, maraming kababalagan, no? Galing pa mismo dito kay Amy Marcos, kapatid ni President Bongbong Marcos. Hindi na rin kinaya itong mga kababalaghan na ginagawa ngayon ni President Bongbong Marcos at ng si Martin Romualdez at mga kasamahan nila, mga kababayan, no? So, pati kapatid, hindi na rin kinaya. Yun nga, mga kababayan, no? Katulad kay Amy Marcos, Senador Mig Zubiri at Senador Coco Pimentel, mga kababayan, ay nagulat din dito sa ginagawa nila ngayon. Kaya sila'y nagsalita na at pumalag na, mga kababayan. Nagkakagulatan sa budget. Bakit ganun? Siguro kasi panahon ng MMFF, may himala. Naku po, may himala, no? Grabe, kapatid na mismo yan, ha? Sorry. Kaya nga maisip, parati na akong May galit. binanggit po na una dapat open BICAM. Nagkaroon po ba ng open BICAM? Actually, alam naman ninyo na meron akong sulat sa liderato ng Senado at sinulatan ko sila na wala nang gulantaan, wala nang gulatan. Walang gulatan. At biglang kung ano-ano ang naisingit. Kaya di naman ako sinagot, sa totoo lang, kasi nananawagan ako kung maaari magtipon-tipon kahit kami mo ng vice chairman, yung counterpart ko sa house, pagkatapos sa pagtatapyasan ng malakihan. Hindi naman sinasabi na line by line, hindi ko man sinasabing gano'n. Yung malaki, yung sobrang substantial, katulad ng 50 billion ng 4Ps, abay, sabihan naman kami at wala namang ganito.
Pero yun nga, hindi naman natupad. Tapos sabi ko, yung transparency, kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan Grabe. sa'yo. Yung total lang ang nandun. Wala Oh, grabe ito mga kababayan, no? Nangangapas sila tadili, may pinapapirmahan pero yung total lang, walang detalyado, walang transparency na ginagawa. naman nakasaad na mga proyekto. Kaya nga sabi nito ni Senador Amy Marcos ay maraming kababalaghan. Di naman namin alam kung anong laman nun. Bibigay lang. Ito na yung total. Oh. Paano ba naman Ma'am, yung yun? almost 300D na dinagdag sa DPW. Grabe mga kababayan. May privilege speech ako. Pinangungunahan mo ako. Pero yan, nakakagulantag din yan. Kaya nga. So, ganun. Ayoko na. Dalam-dala na ako sa nangyari. At ayoko na maulit. Hindi na ako pipirma o mamimigay ng e-signature o anuman. Pag kulang-kulang, blanco, walang paliwanag, wag na natin patulan. Sa ngayon, wala pang basehan. Pagkat hindi pa siya batas, hindi pa napipirmahan, hindi pa nga enrolled bill. So, hanggat matapos yan, siguro, ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang mag-utos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami ng Pasko, walang problema. Wala namang Pasko mahihirap eh. Abay, ano ba naman magtrabaho kami? Ma'am, i-recall yung BICAM report. I-recall. Mababawiin niyo yung BICAM. Consider. Pwede naman pakiusapin na ibalik muna. Ilang beses na nangyari yan. Coco Levy, ilang beses. Yung Endo Bill, ilang beses. Pabalik-balik. Yung Seaman, ayun, pinaka-recent. Nakailang beses ba yun? Di dapat ganun din, mas lalo yung budget. Pwede naman line by line. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga numerong involved. Ang pag binito ba ng presidente, pwedeng ibalik sa NEP level or zero siya? Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga Pwede pa ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ang lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. So ngayon, Sana nga mga kababayan, no, pakinggan ito ni President Bongbong Marcos ang panawagan, no, nitong kapatid niya at ng ibang mga senador, mga kababayan, dahil para ito sa kapakanan ng taong bayan. hindi na pag-uusapan na i-reconsider yung budget, yung ratification. Nagtataka Nagbingi-bingian Ang kasi ako, itong si President ang Bongbong petsang- Marcos, mga kababayan. ngayon, December 16. Ang pagkaalam ko, yung makapal na libro, no? Ang laki-laki ng librong yun eh. 4 days para i-imprint. Ayan. Ang pahiwatig ng palasyo, December 20, pipirmahan na. Paano pipirmahan? Hindi pa tapos. Hindi pa na-encode lahat. Hindi ko alam, may himala ulit. Nako po, mga kababayan, may himala talaga nangyayari. Concern po ng re-enacted budget kung hindi umabot. Ha? Wala naman pong concern re-enacted budget. Basta't matapos-tapos, di ba? Reenacted, holdover lang naman yun. At saka bakit magre-reenact? Nagtrabaho kami. Di naman nagbabakasyon ng mahihirap. Makibaka tayo. Factor ba yung leadership ng Senate dun sa problematic version? Hindi ko alam kasi nga hindi ako kasali sa anumang areglo or kasunduan. Ma'am, ano yung binabagit niyo ma'am sa statement niya na parang nagkaroon ng areglo o arrangement? Wala naman akong sinulat. Ang akin lang, nababalitaan ko kasi may iba-ibang statement. Hindi naman kami naging bahagi nun. At hindi naman sa nananakot, pero dapat intindihin at paalala na labag sa batas at sa konsensya ng lahat, labag sa desisyon ng Korte Suprema sa Belgica versus Ochoa, ang pakikialam ng mga mambabatas sa mga departamento at grabe. sa ngayon ng gobyerno sa anumang budget o programa. Grabe mga kababayan, no? Sinabi ni Senador Amy Marcos, mga kababayan, na labag sa batas itong ginagawa at pangingialam ng mambabatas, no? Anong kongreso. Yun, mga kababayan. Grabe, sa pakinggan nito ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, no? At sana maging matauhan na ito si President Bongbong Marcos, mga kababayan, at may konsensya pa dahil nga sabi sa kapatid na mismo nang galing na may himala at mga kababalagang nangyayari ngayon sa pamumuno nitong kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Yun lang mga kababayan, ano masasabi mo dito sa ating reaction video na ito kung saan nga ay hindi na kinaya at pinalaga na nitong si Senador Amy Marcos itong pinaggagawa na itong kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, at ito ay isa lang nagpapatunay na tama nga ang sinabi ni VP Sara Duterte na walang planong maganda
etong si President Bongbong Marcos para sa ating bansa at ang alam lang ay magnakaw ng pera sa taong bayan.